nakaisa po sa celebration. Alam ko po kasi ang celebration natin ay Father's Day lang. Sabi nga po, wag sana ma-highlight masyado yung installation. Pero syempre, hindi natin alam yung programa. Pero maraming salamat po at wala po kasi masasabi ang ano ko lang po, masasabi ko lang po is yung wala na ako sa inyo. Kaya masabi ko nga po, kung ano yung gusto mo, yun yung gawin mo, di ba po? So kung ano po yung desire ng puso mo, lagi mong pangatawanan at gawin mo. Kasi ito yung hindi lang dahil gusto mo yung ginagawa mo, kundi ito yung passion mo eh. Pag yung passion ay nawala, ibig sabihin parang tinanggalan ka na ng buhay. Pero since ang passion po natin, tayo lahat, although may kanya-kanya po tayong sariling kalagayan, mga buhay po natin. Pero yung sabi nga po, yung pagdating sa passion sa Panginoon, ito yung bagay na nagpapasaya sa atin. Ituloy natin para sa Panginoon. Sabi nga, hindi ko po alam na mangyayari sa akin to. Nung sinabi nga ni Pastor Romy yung kaganapan nakaraan, wala akong reaksyon. Kasi, syempre, hindi lang dahil sa state ng shop, kundi alam ko po, bagamat hindi ko, sabi nga, di ba, dapat may calling ka eh, pag may papastor ka. May calling ka ba? Parang wala. Pero sa bandang huli pa rin, ang calling hindi talaga manggagaling minsan, maririnig mo direkta sa Panginoon. Ang calling pala ay manggagaling sa mga kapwa mo, mananampalataya, na magpapatunay na ikaw ay tinawag ng Panginoon. So, sa kakahintay ko ng mangungusap Panginoon, wala talaga eh. No? Talagang wala. Hindi naman po ako nag-resistance. Hindi po ako nagde-deny at hindi po ako nagkakaiyat, Panginoon, dahil hindi kayo nangungusap sa akin. Pero, sabi ko, kung ano man po, kaya tulad mong inaawit natin, kung ang ibig mo ay nais ko, syempre, susundin natin kung ano yung nais ni Lord, di ba? At sabi nga po, Panginoon, eto na ba yun? Wala na akong kapalag-palag. Saka nga po, mga dalawang linggo po, di ba, bago dumating ito, wala akong kaba. So, parang sabi natin na hindi ko po iniintindi talaga, sabi ko. Pero habang lumalapit yung mga araw, parang kakaiba. Yung walang kaba, yung bang parang merong kabog sa dibdib na hindi mo alam kung anong mangyayari. Sabi ko, Lord, nandito ako sa ganitong nilagay mo ako sa sitwasyon ng buhay ko na ganito. Siyempre, alam ko naman na yung mga ginawa mo sa akin, hindi naman patid sa iyo. At nakita naman po ng church yun, nakita naman po kung paano kumilos ang Panginoon, hindi lang sa buhay ko, hindi sa buhay natin as church, as family. Ito na po ba yung patunay na talagang magtatalaga ka ng isang para po talaga sa amin? Kasi nga po, kasi pag naisip ko yun, laging binabalik sa alaala ko yung history ng church. Kung saan pong history talaga ng church ng Security in Christ, wala talagang nagpapastol. Kundi lang dahil kay Pastor Julio na talagang siyang tinalaga. In the event na ng meeting niya, ng mga maraming ni-invite na pastor na they come and go. They come and go, palit-palit. Hanggang sa, according to the church history, sabi nga po, nag-meeting yung mga church. Sabi nila, Pastor, sino bang pastor talaga ng church na ito? So kasama doon si Pastor Julio. Balikan ko lang po sorry po Sabi ng isang mga kapatiro natin, ba't po tayo kukuha ng pastor na nandiyan ka ng pastor? Diba? Ibig sabihin po, so siya na po naging pastor. So talagang literally, officially, siya na po talaga ang kinilalang pastor ng Security in Christ. Siyempre, may dahilan ng Lord kung bakit siya kinuha agad, di ba po? So, naniniwala rin po ako na hindi rin pababayaan ni Lord ang church na wala talagang papalit. Kaya nga sabi ng iba, kung kukuha tayo sa iba, sa labas, ganoon din iiwan tayo o magkakaroon ng problema kasi nga hindi sa tinanggaling. At yan nga po yung isa sa medyo kinakabahan ako pag kumuha sa amin. Kasi nga ayaw ng iba sa babae, gusto na lalaki. Kaya nga sabi ko, pag tumitingin ako sa mga leader po, wala nang ibang lalaki, ako lang. Wala namang ibang option, wala ka bang ihahabol ng lalaki para
para ma-excuse ko lang yung sarili ko. Pero syempre po, dumaan ang mga nakalipas na panahon, hindi ko pa rin po talaga hindi ako ng signs o mga ibang mga ng Panginoon. Pero parang wala talaga. Hindi ko hindi ko hinaharang yung plano ng Diyos Pero one time na lang, naalala ko yung mga comment ng ibang mga kapatiran long time ago hanggang ngayon po. At nakita ko rin in biblical, kung hindi mo man makita ang Panginoon through calling, rekta, ang ibang tao ang magpapatunay sa iyo na ikaw ay tinatawag ng Panginoon. So, doon nga nung nalaman ko po, yung kay Pastor Romeo, yung last month last 2 weeks ago, yes po, di ba po? So, kaya wala akong resistance pala, kasi mismo yung mga church, yung mismo mga tao, ang mismo sila pastora, sila ang affirmation na nagpatunay na ikaw talaga ang tinatawag ng Panginoon. Kaya nga po, wala akong balag kasi alam ko po na yung patunay na yon, may mga ahid pang mga patunay. At nasabi, yun nga po, opo, at sabi nga po nung bata pa po ako, may nagsabi sa akin, tumabingi bata pa ako Inayos ko, tumabingi. Wala naman sa isip natin yun, pero syempre, mga biro-biroan lang ng mga matatanda yun. Pero hindi naman to the point na maisip ko na mangyayari po talaga yun. Pero syempre, according din sa mga kapatiran natin na ino-honor ng Lord, na ginagalang po natin, na hindi naman po yun talagang sinabi lang nila na walang dahilan. So, they are being used by God para isil na totoo yung pagkakatawag sa inyo. At even si ba po, nagulat ako, even Pastor Mario, ng chairman ng Malabon, di ba po? Opo, yun. So, siya rin po pala ay nagpatunay na gano'n ang mangyayari. So, parang confirm na wala talaga ang kawala na lahat ng bagay na. Pero sa in totality po, napapasalamat po ko sa Panginoon. Wala akong ginawa pong speech, hindi talaga. Sabi ko, bahala ka na Lord. Kasi kung ang sasabihin ko lang po, hindi yung pagkakatawag sa akin, hindi yung ginamit mo yung ibang tao para magpatunay na may taong gagamitin ka para sa sa iyong church. So, hindi lang po dahil di wala naman tayong pero sabi nga po, kailangan nating panghawakan salita ng Panginoon, tanggapin kung ano man yung inatang sa atin, at syempre, yung pagmamahal bilang isang pamilya ni Security Christ, nandun rin yung pagmamahal ko sa church para sama-sama po tayo magmahalan at sama-sama po natin taguyod ang layunin at naisipan ng Panginoon dito po sa iglesia ang kanyang tinatawag. Kasi kung hindi po niya mahal to, wala na po siguro tayo dito, di ba po, na kanya-kanya. Pero dahil may layunin po ang Panginoon, kaya nandito tayo, ibig sabihin po, mayroon pong gagawin ang Diyos na mightier sa iglesia mo ito. Sa buong Malabon po na kinabibilangan natin. Basta magtiwala lang tayo, wag po tayong magtingin sa isa ng mga anumang kakulangan tayo, kundi mas lalo po tayong magkaisa upang nasagay yung layunin ng Panginoon, yung pagmamahal niya sa atin, mas lalong tumibay at lalo tayong mag-o para rin makabilang po tayo dito sa mga churches din sa kapaligid natin, ay pakita natin yung pagmamahal ni Kristo sa buhay po natin. Amen? So maraming pong salamat sa Philippine Christ Church Family, sa pamilya po nila Pastor Romeo, Pastor Loki, ito po mga pastor na wala rito sa pamilya po ng Malabon, buong persa po silang nandyan. Evangelista, salamat po. Yung mga ibang family natin na nagmamahal sa atin. Yung kala Kuya Luis, hindi ko expected po na nandiyan sila. Kala Ate Maricel. Maraming salamat. At even yung mga kapatiran po natin na sumusupport sa atin sa ibang bansa, ay binabati po yung church na magkaroon po tayo ng leader na magiging isa po tayo ulit, magiging united po tayo ulit. So, pag-pray po natin na sama-sama po tayo magtulungan para si God ganda at maparangalan po natin, hindi lang ako po, hindi sama-sama po tayo. So, lahat po ng gagawin natin sa Panginoon, sabi nga po,
hindi nawawala ng kabuluhan. So, sabi nga po, Panginoon, another level of faith ba to? Sabi ko, another level. Sabi nga ako, basta kinakabahan ako, baka, ano ba, mahirapan ako o ano. Pero sabi nga, hanggat ang Panginoon naglayon sa'yo na bigyan ka ng isang bagay, kakayanin mo yan. So, di importante yung posisyon, importante yung magagawa mo para sa Panginoon, ang higit pa, amen. Kaya magdepende na lang tayo kung anong pagagawa ng Diyos at sa kapangyarihan niya. Basta nandiyan po tayo sama-sama tutulong-tulong at para sa kakarangan ng ating Panginoon Diyos. Amen. Purihin po Panginoon, palapakan po natin ang ating Panginoon. Congratulations.